months nga ba yung pag-process bago ka makapag-undergo ng RAI procedure? So, yung sa akin po talaga mga mima ko, mai-share ko lang sa inyo, dapat, nag-start na kami nung doktor ko, kung di ako nagkakamali, October yon, October 2025, sabi niya sa akin, "O, 'pag nagkita tayo ng by January, ano na ha, bibigyan na kita ng tawag dun, ng endorsement sa Philippine Heart Center para makapag-RAI procedure ka." Eh, kaso nung nagkita kami nung January, pangit nga yung result ko. Tapos 2 weeks noon pinag-stop niya ako ng meds. Ay, hindi naman pangit pala yung result ko no'n, mataas na yung TSH ko. Tas ginawa niya, pina-stop niya yung meds ko for 2 weeks. Tas ang nangyari naman ang baba ng TSH ko, ang taas ng FT3, FT4 ko. So hindi siya puwede daw, red flag daw yun. Hindi daw ako tatanggapin sa Philippine Heart Center. So anong nangyari naman dun sa Philippine Heart Center, November pa lang meron na akong quotation. Ang sabi naman ng doktor ko kasi magkano lang daw yung babayaran ko be. Magulat-gulat ako, magkano pa, ang laki pala ng babayaran ko. So umabot siya ng 12,000. Pero kasi may discount din yun ng person with disability. Meron kasi akong person with disability ID and meron din akong interagency. So sabi kasi nung staff dun sa nuclear medicine, kapag meron ka daw na referral from your doctor, mas mababa yung babayaran mo. Pero kung wala kang referral, mas mataas yung babayaran mo kasi meron ka pa mga doctor's fee babayaran, ganito, ganyan. As in, mas malaki yung babayaran mo. So, nangyari sa akin, naglakad pa ako ng GL ko, be. Tapos kasi nga, may nagsasabi na baka umabot siya ng 30,000 kasi hindi ko pa alam kung magkano talaga yung babayaran ko. So, yung unang quotation ko is nasa 6,000 siya. So, sabi ko, sayang naman yun kung may makukuha akong GL. So, ang ginawa ko, may nagturo sa akin. Actually, ang nagturo pa nun yung staff ng nuclear medicine. Sabi niya, pwede po kayong mag-undergo, pwede po kayong maglakad ng GL. Tapos, ayun, naglakad ako ng GL. So, dun ako natanggalan sa GL, guys. Kasi nga, yung ibang nagbibigay is umaabot siya ng 1 linggo, umaabot siya ng, as in, matagal, be. 2 linggo, ganyan. Yung iba nga 1 buwan pa, be. So, yun pa lang yun, sa RAI Aptix ka, umaabot na siya ng 6,000 plus. Tapos, baka daw sa RAI therapy is mas mataas nga. Pero, yung sa akin kasi guys, naging 10 MCI lang siya kasi kaya mababa lang yung binayaran ko. Umabot lang siya 12K nga, 'di ba? So, ayun. Pero yung nakasabay ko, RAI Aptix kanya pa lang ata yun, nasa ano na, nasa 15K. So, sabi ko, hala, kinakabahan na ako, 2 test pa yung babayaran ko. So, malay mo nasa ano 50, di kaya 30. Kaya ginawa ko, naglakad ako ng GL. So, depende naman 'yan. Number one, kung meron kang pera, mas mabilis. Pero kung wala kang pera kagaya ko, naglakad ng GL, medyo matagal siya kasi yung iba talaga nagbibigay ng GL is matagal talaga, weeks talaga yung inaantay bago ma-release yung GL code mo. So, ayun, depende pa rin 'yan sa magiging process. Kung may pera ka, mabilis. 'Pag wala, kagaya ko, medyo matagal.